Ngayon po, dahil papasok na tayo sa 2024, pag-uusapan natin ay isa'y napakahalagang bagay para saan? Para sa kabutihan o para sa pinagpalang 2024 maranasan natin. Amen? Sinong gusto yon? Amen? Sige nga, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ready na ba kayo? Amen? Reasons why we give our first fruit. Yon. Mga dahilan kung bakit natin binibigay ang ating first fruit. So, bago tayo pumunta sa mga dahilan kung bakit natin to binibigay, pag-usapan muna natin, ano ba ang first fruit? Dahil nung narinig nyo yung first fruit, ano ga iyon? Diga? Ano ang first fruit? Naituro na po ito sa atin ni Pastor Ito 2 years ago. Pinamagatan niya ito na the value of first fruit. Kaya ngayon, magre-review na lang tayo ng kaunti kung ano ang first fruit bago natin pag-usapan kung bakit natin ito ibibigay. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong aabalahin. Makikinig ako? Ha? Sabihin mo ha? Okay. Genesis 4 verse 3 to 5. Alamin muna natin, saan ba nagsimula ang first fruit o sino ba ang nagsimula ng first fruit? So sa history po, ito ay ginagawa na agad ng mga naunang tao pa. Pamilya ni Adan at ni Eva. Sino po ang anak ni Adan at ni Eva? Si Cain at si Abel. Yan. Okay? So basahin natin, Genesis 4:3 to 5. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So si Cain naghandog ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Tingnan niyo ang naging sagot ni Lord. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ulitin natin, bakit ba nasiyahan kaya si Lord sa kanyang handog? Ano ba ang binigay ni Abel? Ang sabi sa verse ay, ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit, sa verse 5, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. So, if we're going to analyze the situation, meron palang first fruit offering na hindi tinatanggap si Lord. Diga? May offering na hindi kinalulugdan ni Lord during that time. So, kung titingnan nyo kasi yung character ng ibinigay ni Cain at ni Abel ay talagang magkaiba. Diga? Talagang magkaiba. Ang first fruit, para malaman ng lahat, ay isang offering. Sabihin mo nga sa iyong katabi, offering. Offering. So, isa siyang offering. Hindi po ito tithes. Hindi po ito 10% ng kinita. Ito po ay unang bunga ng iyong pinagkakitaan. O, diba? Kasi panganay, ibig sabihin, unang anak ng mga tupa ni Abel at ang ibinigay ni Cain ay yung kinuha sa kanyang naani. Diga? So, ang first fruit ay hindi 10%. Ang first fruit ay yung lahat ng kinita mo sa taon. Unang kinita sa taon. Malinaw? Sabi mo nga sa akin, malinaw. O yan. Unang kinita sa taon. So, dinefine ni Google ang first fruit. First fruit definition is the first agricultural produce of a season. First produce. Unang ani. Especially when given as an offering to God. Okay? So, nagiging first fruit siya kung yung unang ani ay ibinigay mo kay Lord. Yung unang kita mo ay hindi first fruit kung ibinigay mo sa SM. Ano? O kaya, ibinigay mo sa utang. Hindi yun first fruit. Kasi dapat ang first fruit ay offering. Kailangan na ibigay kay Lord. Amen? Okay? Ang ekonomiya noon ay agricultural lang at wala pang pera, kaya umiikot ang trade nila sa mga bunga, sa anak ng kanilang mga alaga. Kumbaga sa baboy, ay ang first fruit ay kung nanganak ang iyong inahin ng 12, ay di yung panganay ang iyong ibibigay. Parang gayon, noon. Noon. So, yun ang economy nila. Pero sa istorya ni Cain at ni Abel,
ay bukod sa unang offering or unang kinita ang ibinigay nila, may isa pang karakter tayong makikita na kinalugdan ni Lord. So bukod sa una, ang sabi dyan, basahin natin, Genesis sa English 4:3-5. In the course of the time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and Lord did not look favor. Nasiyahan si Lord kay Abel na handog at hindi kay Cain. Kasi ang ibinigay ni Abel ay hindi basta una. Ang ibinigay ni Abel ay the best na una. Di ba? Naalala nyo yon? Itinuro yun ni Pastor Ito sa atin 2 years ago. Ang sabi niya, ang first at best, yan ang iyong first fruit. Dinefine pa niya kung ano ang best. Ang best ay yung masakit sa'yo. Naalala niyo yan? Wala na nakakaalala. Amen. Kaya pala wala nagbibigay. Wala nakaalala, di ba? Ang gusto ni Lord, tatanggapin niya yung offering kapag ito ay best, first, una, at best. Bakit, Pastor, may pinagkaiba ba ang first at ang best? Diga meron. Kasi marami na, dahil nga noong unang panahon, ang manner ng walang pera, di ba? Noon, ang trade is whatever you have, palitan na lang tayo. Ngayon, may pera. Kasi maraming question na lumalabas sa first fruit. January, sumahod. Pinasahod ng kinsenas. Diga? Ay sasahod din ng 30. Alin po ang ibibigay ko? Yung kinsenas o yung 30? Diga? So kung titingnan nyo kung ang first, na natanggap mo, kinsenas. Diga? Pero, 30. Pero kung titingnan mo talaga, kung i-analyze mo talaga, ang unang kita mo sa taon ay yung buong buwan ng January. Hindi talaga kinsenas lang. Dahil first fruit is your first month. Diga? Kaya nga ang tanong ay alin ang best na gusto mong ibigay kay Lord? Di ba? So, kung gusto mo ibigay ang 15, eh di nasa sa'yo yun. Diba? Pero kung gusto mong bigay ang buo, well, you gave the first and the best. Nakgets niyo ako? Amen? Amen? Ganon din sa hanap buhay. Diba? Pwede mo kasing i-consider na may benta ka ng January 1. So, benta mo ng January 1, yun ang first mo. Pero mas maganda at mas malaki ang benta mo ng January 2, January 3. Diba? O kaya naman, syempre, mas malaki ang net income mo pagpatak ng January 30. Lahat na. Nasa sayo yon. What is best and what is first. Basta ang first is yung unang kinita mo sa taon. Okay? Nagets niyo ako? Parang ayaw niyong magets ha. Okay. Parang hindi ko maintindihan, Pastor. Okay. Ang labo. Hindi. Okay. Again, for you to understand it more, punta kayo sa YouTube, nandun pa ang preaching ni Pastor Ito. Ang title is, The Value of the First Fruit. Iyan, ang ganda ng ngiti ni Pastor dyan, no? Namimiss natin si Pastor. Pastor, alam ko nanonood kayo, gandang ngiti nyo. Okay. So again, ulitin ko ha, paano nga yung Pastor? Alin ang first fruit? Empleyado lang ako. Well, your net pay. Neto, after lahat mabawas, ang dapat mabawas? Yung net pay, that is your first fruit. Okay? Madali na yan. Kung nalilito ko ng 15:30, sinabi ko na sa inyo, first and best. Yan ang guideline mo. Negosyo, Pastor, madali din. Net income. Unang kinita sa buwan, unang kinita sa unang buwan ng iyong negosyo for the year. Unang kinita mo sa taon. Eh, Pastor, January naghanap buhay na ako. Eh, ang kaso pag January, maraming gastos. Bayad na mayor's permit, bayad ng mga permit, fire permit, dami-dami. Diyan kay Sir Kervin, nagbabayad kami sa fire. Nandiyan si Kervin. Ang daming bayarin. Eh, ano ka mo ibig sabihin mo? Pag January lugi? O hindi, wala kang kinita, wala kang net income, o hindi wala. O hindi, ang usapan ay unang kinita sa taon. O hindi sa February. Ano? Eh, Pastor, Pebrero, kakunti ang araw. Oo, medyo break-even lang. Walang kinita. Okay. Kung walang kinita, walang net income, eh di sa March. Eh, Pastor, ba't ka nagkagayon na? Yung March dati, lakas ng kita kasi graduation.
Ngayon, nagpaiba-iba na ang mga araw ng graduation. May nag-graduate ng March, may nag-graduate ng May, may nag-graduate ng October. Humina ang negosyo. Ay ano ga? Lugi. Ay talaga. Ay di wag. Ay di April or May. Ala, pastor. Nalito na nga rin ang tao. Kalimitan ng April at May pistahan. Ngayon, nalito na, inilipat-lipat na ang pista. Wala nang kinita. Lugi na naman. Ay, kinamang ka na, ka nagninegosyo pa. Isara mo na yan negosyo mo ngayon kung lagi din lalugi. Hindi ka. Ay, maglilimang buwan ka ng lugi, tuloy pa hanap buhay mo. Hindi ka. Hindi, ibig sabihin ko, you understand what I mean. Ano? Talagang walang maka-amen eh. Ano? Sa mga negosyante, alam niyo yun. Unang kinita sa taon. Basta tatandaan nyo, that is your regular income. Hindi mo ipe-first fruit, pastor, nag-birthday ako. Ang dami nagbigay ng pa-birthday. Hindi mo na ipe-first fruit yun dahil hindi naman yun nauulit buwan-buwan. Di ka? Isang beses lang naman yung isang taon. Ano ibibigay ko doon? Tithes. Babawasan mo ng tithes. Ano? Malinaw? Nagpakasal po kami. Ang laki ng sabog. Ipe-first fruit ka ho yun. Ano ka, hanap buhay mo ang pagpapakasal? Di ka? Hindi yung hanap buhay. Malinaw? Amen naman dyan. Malinaw? Ayan, okay. So, alam nyo na kung anong first fruit, ha? Sure? Amen, okay. Punta na tayo ngayon sa tunay na pag-aaralan natin. Ang dahilan kung bakit natin ito ibibigay. Di ka? The reason why we're going to give our first fruit. Humanda kayo. Sa biyaya ni Lord, after tayong matapos dito, after nyong marinig ito, sure ako, magiging excited kayo magbigay ng inyong first at best fruit nyo. Okay? Ready na kayo? Amen. Let's pray muna. Panginoon, maraming salamat po because today, tuturuan mo kami. You're going to teach us to give at malalaman namin ang dahilan at magiging encourage kami. Hindi lang basta encourage, talagang susunod kami na maibigay ang first fruit sa iyo. In Jesus' name, amen. Okay, bahasahin natin. Nehemiah 10 verse 35 to 37. Dito, makakakita tayo ng dalawang dahilan. Tatlo ang bibigay ko sa inyong dahilan kung bakit tayo magbibigay ng first fruit. Okay? Dito sa verse na to, dalawa. Mamaya, meron pa tayong pagkukunan. Okay? So, dalawang verse pa. Nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon, so ito'y nauulit. Every year to. Okay? Sa templo ng Panginoon, ang unang ani ng aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim. Dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo ng aming Diyos, ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupa at kambing, ayon sa nasusulat sa kautusan. Okay? Nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase ng aming harina at iba pang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Para ilagay sa bodega ng templo ng Diyos, dadalhin din namin ang pinakamabuting namin mga prutas sa mga bagong katas ng ubas at langis at olibo. So, dalawa ang makikita natin doon. Una, ang pagbibigay ng first fruit ay isang pagsunod. Okay? This is obedience. Binibigay mo ang first fruit dahil sumusunod ka sa utos ni Lord. Amen? Ang sabi niyan dito, first fruit offering is para sa akin, it is done based on pure obedience. Kaya mo siya gagawin kasi gusto mong sundin ang utos ni Lord. Dadalhin din namin, sabi diyan, sa mga pari, dadalhin din namin sa mga pari ayon sa nasusulat sa kautusan. So may utos na ito'y dalhin, kaya sinusunod. Ang pinakamataas na dahilan ng pagbibigay ng first and best fruit natin is plain and simple na pagsunod. At wala nang iba. Kung hahanapan mo pa ito ng iba pang dahilan kung bakit ka magbibigay, medyo hindi na, okay naman, pero ang pinakakagalang-galang, kumbaga kung ang dahilan na sasabihin mo sa akin ay kaya mo dinadala ang iyong first fruit ay dahil sumusunod ka sa utos, talaga, hahanga ako sa iyo. To the point na baka ipagpagawa pa kita rebulto. Kahanga-hanga kapag naiibigay mo ang unang kita mo sa taon. Imagine mo, una yun. Di ka? Ibibigay mo kahanga-hanga kapag nagawa mo dahil lamang sa pagsunod. Okay?
Alam nyo ba na nature nating mga tao ang sumunod? Yan ang natural sa atin. Ang pagsuway, hindi natin yan nature. Nature yan ng fallen o nature ng sin. Okay? Ang normal sa atin ay ang sumunod. Okay? Sabi ni Immanuel Kant, two things amazes me. The starry sky above, the starry sky above me, and the moral within me. Hindi ka? Alam mo, yung pagsunod, normal sa'yo yan because that is what is morally right. Ano? Kapag alam mo na tama at may iniutos sa iyo, sinusunod mo because alam mo yun ay tama. Walang nagdikta sa'yo, walang nagturo sa'yo, it's just inherent in you, normal sa'yo, na parang gusto kong sumunod. Kasi yun nga ang dapat gawin. Okay? Ang pagsunod kasi is morally right. Kaya pag nagbibigay ka ng first fruit mo, dahil nasunod ka lang, ay ginawa mo ang isang normal na gawain. At dahil ginawa mo isang normal na gawain, magbibigay yan ng kasiyahan sa'yo. Tama ba? Di ba kapag nakakasunod ka, may joy? Amen? Di ba? Tingnan nyo. Pag nag-uutos sa iyo ang iyong mga nakatatanda, pag hindi mo ginawa, guilty yung feeling mo. Aminin. O talagang matigas lang talaga yung mga puso't damdamin nyo. Malupit kayo, ano. Diga, there is this feeling ng guilt kapag hindi mo nasunod ang utos ng nanay mo, ng tatay mo, ng kuya mo, diga. Nakakalungkot kaya. Oo, masaya ka't hindi ka sumunod, pero mamaya-maya parang, bakit nga hindi ko sinunod yun? There's that feeling. Kasi hindi inherent sa atin yun eh. Ang inherent sa atin, masaya tayo pag nakasunod tayo. Bakit nga ba tayo sumasaya kapag nakasunod tayo sa utos? Kasi si Lord mismo ang may sabi. Sabi sa Proverbs 28 verse 14, tingnan nyo. Always obey the Lord and you will be happy. Hindi ka? Siya na mismo ang may sabi na kapag sumunod ka kay Lord, ikaw ay magiging. Ulit nga, kapag sumunod ka kay Lord, ikaw ay magiging. Di ba? Kaya maging masaya ka. Aminin nyo man sa akin o hindi, talagang kapag hindi ka nakasunod, ay talagang pangit ang pakiramdam. Why? Because there is satisfaction sa pagsunod. Sabi ni Lysa TerKeurst, the only satisfaction we can seek is the satisfaction of being obedient to God. Kung hanggang ngayon may hinahanap ka pang kaligayahan o satisfaction yan sa buhay mo, hindi mo makikita sa bisyo yan. Hindi mo makikita kung saan yan. Hindi mo makikita sa pera yan. Makikita mo yan sa pagsunod mo kay Lord. Amen? Kaya natutuwa ako nung nagpa-survey po kasi ako sa aking cell. Kasi talagang nagpa-survey po kami, inalam ko talaga kung ano ang dahilan kung bakit nagbibigay ng first fruit. Marami po ang sumagot. Pero may 2 tao talaga dito sa cell namin na ito, sa grupo ng mga cell leaders na kinahangaan ko ang sagot. Sabi po ni Marianet at ni Pastor P1. Pastor P1, busy, papaupo. Kunwari, hindi narinig. Okay. Okay. Sabi po ni Marianet, ang tanong ko po, ang ari po kasi umikot na tanong. Sigurado naman ako na nagper-first fruit lahat dito. Sino ang may testimony sa inyo ng first fruit at ano ang dahilan bakit niyo ito binibigay? Yan ang umikot na tanong. Okay? Ang sagot ni Marianet, obedience po kay Lord dahil mahal ko siya. Iyaya ay may command at may word dito, kaya nagbibigay ako. Kahanga-hanga. Di ba? Hindi, nagbibigay po ako para po marami akong pirang pabalik. Alam mo yun? Hindi ganun eh. Talagang, nagbibigay po ako kasi sumusunod po ako kay Lord. That is the highest, ano mo yun? Yun yung pinakamataas na dahilan kung bakit mo binibigay ang first fruit. Sumusunod ka lang. Okay? Of course, other things, may pangako si Lord, biyaya na yun. Pero gusto ko yung marinig or gusto ko na ang dahilan mo talaga, totoo sa puso mo, ay nagbigay ka dahil sumusunod ka. Di ba nakakataba yun ng puso? Kasi bilang isang pastor ng JA1 Rosario, kasama ko ang mga pastor dito,
For sure, si Pastor Ito nakikinig ngayon. For sure, tatalon ang puso ni Pastor eh. Kasi bilang isang pastor, may mga tao na kagaya nyo na nandito, na nakikinig, na ang motivation, kaya nagbibigay ng first fruit, ay dahil susunod lang. That means we're teaching it right. Hindi ka? Ibig sabihin, tinuturo namin ang tama. Amen? Kaya nakakataba yun ng puso. Kaya salamat sa inyo. Yung iba, hindi ko lang natanong, pasensya na kayo. For sure, many of you, ganun din ang sasabihin. Parang walang amen. Amen. Okay. Di ba? Kasi nakakataba ng puso, that means you're doing it right. Si Pastor Piwa naman, ito ang sabi niya. Sabi niya, masaya talagang magbigay ng first fruit. Hindi lang dahil sa blessings na nakaprepare sa pagsunod, dahil na-honor natin si Lord. Imagine, isa lang mere human, kayang i-honor si Lord. Di ba? Kagaling. Kagaling nung kanyang sinabi. Okay? Kaya I really appreciate people who gives because sumusunod lang sila. Same with tithes. Utos yun eh. Kaya ka nagbibigay, sumusunod ka lang. Hindi mo na iniisip yung protection, hindi mo na iniisip yung blessing. Dahil automatic yun eh. Ibibigay naman ni Lord yun eh. Tsaka napakababaw ng ating pundasyon kung yun lang ang dahilan. Kung may pakabig, kaya mo gagawin. Di ba? Kaya napakaganda ng dahilan na kaya mo ginagawa dahil gusto mo lang sumunod kay Lord. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sige, palakpakan natin si Lord. Pagkapalakpak mo, sabihin mo sa katabi mo, mataas na tayo ngayon. Sunod tayo. Di ba? Sunod. Amen? Okay, that's first. Ang unang dahilan kung bakit mo bibigay ang tithes mo, ang first fruit mo, tithes na sanay na ho ako pag nandini laging tithes ang ating pinagpupulungan eh. Okay? Unang dahilan kung bakit ibinibigay mo ang first fruit mo ay sumusunod ka sa utos. Pangalawa, dahil ang pagbibigay ay pagpaparangal sa Diyos. Amen? Napaparangalan mo si Lord once you give your first fruit. Basahin ko sa inyo Nehemiah 10:37. Nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase ng aming harina at iba pang mga handog bilang, basahin natin ng sabay-sabay, bilang pagpaparangal sa Panginoon. Anong dahilan kung bakit nila dinadala ang unang ani ng harina? Bilang pagpaparangal. Kung one of the highest way of giving is susunod ka sa utos, this is another one. Dahil kaya mo binibigay kasi alam mo, binibigyan mo ng importansya ang Diyos. Amen? Kasi pinaparangalan mo si Lord. Bukod sa happiness sa pagsunod, isa pang napakagandang dahilan ay kung bakit ka magbibigay na yung first at best fruit dahil mapaparangalan natin si Lord. Ito kasing first fruit ay isang uri ng pagsunod na kapag nagawa mo, ay mapaparangalan mo si Lord. Bakit ko sinabing ganon? Kasi may mga pagsunod na hindi naman talaga necessarying na parangalan natin si Lord. May mga utos si Lord na sinusunod natin na ang benepisyo ay hindi si Lord ang nakinabang. Ang nakinabang ay tayo. Nagets niyo ako doon? Kaya iba ang first fruit. May mga utos si Lord na kapag nasunod mo, ulitin ko ha, may mga utos si Lord na kapag ito'y nasunod mo, ikaw ang nag-benefit. Diba? Pero may mga utos si Lord, kagaya ng first fruit, na kapag nagawa mo, ay si Lord ang nag-benefit. Diba? Kaya kasarap gawin yun eh. Masarap gawin yung utos na si Lord ay nakinabang din. Diba? Naparangalan natin. Ano yun? Bigyan ko kayo ng example ng utos na ikaw ang nakinabang. Gusto niyo yung malaman? Amen. Okay. Utos na ikaw ang nakinabang. Ang sabi ni Lord, igalang mo ang iyong mga magulang. Ano ang pangako ni Lord doon? Hahaba ang iyong buhay. Si Lord ang nakinabang o ikaw? Ikaw. Ay, ba't niyo pahahabain pa ang buhay ni Lord? Hindi nga yung namamatay. Eternal. Diga, yun ang isang utos na sinusunod natin, ginagawa natin, igalang ang mga magulang natin dahil may benepisyo tayo. Di ba? Pero ang first fruit, iba.
Ang first fruit, ginagawa natin hindi lang dahil may benepisyo tayo, ginagawa natin ito dahil pinaparangalan natin si Lord. Di ba? Why not? Bakit mo itatangging gawin yun? Ilan lang yung utos ni Lord na kaya na pag nasunod mo ay kaya mong parangalan si Lord. Then this is one of them. Huwag nyo nang palalampasin. Okay? Kaya iba ang nature ng first fruit eh. Bukod sa self-satisfaction mo, napapasaya mo pa si Lord. Ano yun? Alam nyo, ang isa pang utos, na kapag nasunod natin, ay bukod sa may benepisyo tayo, at mapapasaya natin si Lord, ay ano? Ari palibasa 2024 na ngayon, kaya kailangan kong isingit at isegue sa inyo, ay ang pagsunod natin sa New Year's resolution natin. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, nakailang New Year's resolution ka na? O, mas maganda pa siguro ang tanong, ilang taong ka na? Ilan? 40? 40 years ka nang nagluloko. Hindi ka? Eh kasi, taon-taon na lamang nangangako tayong magbabago tayo. Nasaan? Hindi ka? Every year, we're saying our New Year's resolution. Pero next year, yun ulit ang New Year's resolution. May wala na bago. Ano? Alam nyo, panahon na, 2024, parangalan natin si Lord. Amen? Bukod sa pagbibigay ng first fruit mo, parangalan mo na ipakita mo kay Lord ang sincerity mo sa pagbabago na sinasabi mo. Amen? There must be a change. Dapat nakikita ng mga tao sa labas na born again ka. Hindi kagaya ng ibang mga taong nakikita ko na nalamang, na-attend ka doon? Hindi halata. Hindi ka, kabigat naman noon. Ay, ewan ka ga. Na-attend din ako doon eh. Ang tagal na natin magkasama. Hindi ko na nahalata. Sagot ng isa, ikaw din, hindi ko na nahalata. Pareho lang pala. Okay. There must be a change. Alam nyo, may bilin si Lord dyan eh. May bilin si Lord. At pag nagawa natin yung pagbabagong sinasabi, yung maging liwanag tayo sa iba, napaparangalan natin si Lord. Matthew 5, verse 16. Sabi po dyan, ganon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Imagine, ang change life mo, bibigyan glory kay Lord. Mapupuri si Lord dahil sa nabagong buhay mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, 2024 na. Sige, sabihin mo, 2024 na. Panahon na matuloy naman yung pangako mo. Sige. Ilang taon ka nang nangangakong magda-diet ka? Ilan na? Pastor, sisimulan ko na bukas. Wag lang ngayon at may medianoche mamaya. Bukas. Okay. Di ka, sisimulan na. Ay, alam nyo, kung yung ipagpapabukas mo pa, asahan ninyo, sa 2025 pag nagpangita tayo, hindi mo pa rin nagawa ang pagdadiet mo. Eh dahil ang pagdadiet o ang paggawa o pagbabago ng sarili is a decision. Decision yan. Kung talagang gusto mo, ay di mamaya pala may sisimulan mo na. Kahit pa may lechon, di yan. Diba? Kahit pa may cake, di yan. Ang kakainin mo yung mga bilog-bilog. Diba? Ubas na laang. Kiyat-kiyat na laang. Diba? Ay diet eh. Yung mga kasama mo pala yung uba ng pansit at barbecue. Diba? May bihong pa. May pastor, huwag mo na naman sabihin, may puto pa. Pastor naman, diet nga. Okay. Diba? It's just a change in your mindset. Ang pagbabago ay desisyon na kinikilusan. Hindi desisyon na sinasabi lamang.
Malaki ang pagkakaiba noon. Ha? Marami sa atin nagdedesisyon sa imik, hindi sa gawa. Di ba? If we're going to decide, we do it. Ang pangakong ikaw ay titigil sa bisyo, ngayon na. Wala nang alak, wala nang yosi, wala nang vape, wala nang babae. Tigil Immediate. Alam nyo, pakinggan nyo sa bisyo. At any point in your life, I promise you, titigil din naman kayo dyan At any point in your life, titigil din kayo sa bisyo. Yun lang, hindi lang natin alam kung kailan. Kung kailan baka may sakit na, o kaya nasa duel na. Ay tumigil. Ang puntos ko, bakit iintayin mo pa yun? Ay titigil din naman pala. Di ka? Ay tahimik. Titigil din naman pala di ngayon na. Bakit patatagalin pa? Why will you wait? Ang aking pong biyanan is a chain smoker. Was a chain smoker. Yung po yung tipo na pagkasindi pa lamang ay magsisindi na uli. As in, literal. Nagpagawa po siya ng lugar sa bahay niya na smoking room lang niya. Ganun ho siya katinding magsigarilyo. Pero nagulat po ako, kahapon nandun ako, kinabukasan hindi siya nagsigarilyo. Pangalawa, hindi, pangatlo, pang-apat, palima, hanggang sa ngayon tumigil na siya. Totally, wala ng sigarilyo. Tinanong ko, tatay, ano nangyari? Ba't kayo tumigil? Alam mo sabi, nagkaroon ako ng realization at ako'y nag-decide. Bakit ko kayo nagka-realization? Ay may matandang nagsabi sa akin kung kailan daw ako titigil pag ako gaday may sakit na. Ako'y natauhan. Oo nga pala. Alam mo yun? Hindi ka, oo nga pala. Ba't ako titigil kung kailan may sakit na? E di ako magagastusan pa. O di ako ngayon na habang wala pang sakit, titigil din naman. Hindi ka? So, huwag niyo sabihin bata pa, itatry ko muna. Walang gayon. Desisyonan mo na habang bata pa, wala nang ganyan. Amen? So, Pastor, talaga, meron ba nakakagawa nun? Alam nyo, kaya malakas ang loob ko na magsabi sa inyo nito, biyaya ni Lord, hindi po ako nagkabisyo simula bata. Amen? Kaya malakas ang loob ko magsabi sa inyo, na kaya. Kasi nakaya ko. Amen? Hindi naman ako pastor ng bata. Diba? Ako na may normal na tao rin lang kagaya nyo, na papabarkada. May nag-aalok ng alak. Ay, ang ginagawa ko'y, sinasabi ko sa inyo, naku, pasensya na kayo. Ay, talagang pag ako'y pinainom nyo, kawawa kayo. Ay, bakit? Ay, hindi ako nalalasing. Ay, kagaling mo. Oo, hindi ako nainom Ayun, di magtatawa na lang sila. Ay, kayo patatawanin ko na lang. Ito ang pinakamaganda kako. Magbarik kayo. Huwag kayong mamroblema sa pag-uwi. Ako bahala. Ay, ako lang hindi lasing Diga, ganyan maraming paraan para umiwas. Diga, hindi yung pag-alok sa'yo. Sige na nga, kakahiya. Diga, kanya-kanyang paraan yan. Ala, pastor, puro naman pangako Diga. Alam niyo ang motto ko, pastor. May mga taong ganito ko nakausap Ang motto ko, pastor, pagdating dyan sa New Year's resolution, sinasabi mo, kagaya ng ibang mga politiko, na ang sinasabi nila, nangako na nga, ang gusto'y tutuparin pa. Sabi kay babay tayo muna, hindi lahat ng politiko'y gayan, ha? Pagdating dito sa JA1 Rosario, iba ang mga politiko dito. Amen. O, wala lang si Mayor. Si Mayor, nangako na paliliwanagin ang Rosario. Di ba? Kita nyo naman. Kahit mag-selfie kayo tuwing gabi dito, ang liwanag. Hindi nyo kailangan ng flash. Di ba? Ang liwanag ng Rosario, sinabi niya, paiigihin ng Rosario. Tingnan nyo naman, talagang ang KFC, inilagay pa sa tapat ng church. Sinasabi ko sa inyo, mamaya, doon ang diretsyon nyo, no? Ha? Diet ha? Okay, diet. Okay. Puno yun mamaya, sinisigurado ko sa inyo, magkikita-kita tayo doon. Binuksan ang City Mart, katabi din ng church. Kita nyo naunlad. Nangako, tinupad. Si Consihal Joas, nandito, iba ang mga politiko ng Rosario. Sabi ni Consihal Joas, nangangampanya, susuportahan ko ang mayor. Kung ano ang proyekto niya bilang isang konsehal, susuportahan ko. Kaya naman, full support kay mayor. At may scholar pang ipinamimigay. Di ba? Imagine nyo. Bukal Jess de Vera, ang tatay ko. Kita nyo naman. Kasi pag JA1, tinutupad na pangako ang mga barangay na mga hindi naabot ng street lights ng mayor,
Si Bucadjes ang nagpapalagay sa mga liblib. Doon nagpapalagay ng street lights. At alam nyo ba na ang kanyang scholar ay nagtotal na ng halos 10,000 scholar sa buong Port District? Tinutupad ang pangako. Diga? Gayon ang mga born again na politiko, tinutupad ang pangako. Kaya kayo, 2024, kung kayo may mga pangako, tupadin nyo. Amen? Imagine nyo kung gayon na ang politiko natin mga JA1, paano pa siguro kung ang politiko ay pastor? Ano? Amen. Amen. Biyaya ni Lord! Biyaya ni Lord! Kayo naman. Biyaya ni Lord. Nakasegway din nga yan. Mananalo nga yata. Amen. Nanggigising lang. Tuparin nyo ang mga New Year's resolution nyo, ha? Pagpaparangal kay Lord yan. Alam nyo, sabi sa Numbers 30 verse 2, kung ang isang tao ay gagawa ng panata o susumpa sa Panginoon o manunumpa sa Panginoon, nagagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangan tuparin niyang lahat ang kanyang sinasabi. Amen? Kaya, once you have a promise, do it. Amen? Pag may pangako, gawin mo. Hindi yung puro ka pangako, umiyak na lang ng umiyak. Ang iyong asawa, pangako mo, ilalabas mo ako. Oo nga, ipangako ko nga, ilalabas kita. Parli, saan ka? Di sa labas ang pinto. Puro pangako ka lamang. Hindi mo naman ginagawa. Kaya mamaya, asawa ko, pupunta tayo sa mga pangako ko sa iyo. Amen. Yung pala ako'y tinatamaan din. Okay. 2024, sabihin mo nga, 2024, tutuparin ko na ang mga pangako ko. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lastly, tatlong sabi ko sa inyo na dahilan kung bakit tayo magbibigay. Una, sumusunod tayo sa utos. Pangalawa, pag nakasunod tayo, nagbibigay tayo ng parangal kay Lord. Amen? So, ibigay ang first fruit because you give honor to God. Sabi ni Pastor P1, imagine nyo, isang simpleng tao lang nakakapagbigay ng parangal sa Diyos. Hindi ka? Imagine nyo yun, napakalalim nun. Imagine nyo yun, talagang, anghel ang nagbibigay ng parangal kay Lord dati. Ngayon, tayo mga tao, we can give glory to God. Isang makasalanan, kailangan pang iligtas ng Diyos. Kailangan pa siyang magsakripisyo, magpadala ng kanyang anak, na si Jesus Christ kailangan mamatay para iligtas lang tayo sa kasalanan natin. Pero in just one way, na pagbibigay ng iyong first fruit, nakakapagbigay ka ng glory sa Kanya, o nakakapagparangal ka sa Kanya, nakakapagbigay ka ng honor sa Kanya. Why not? Bakit hindi natin gagawin? Di ba? Amen? Number 3. So bukod sa sumunod, bukod sa pagbigay parangal, ito na ang iniintay ng marami. Pastor, hindi ko pa kaya yung level na kaya ako magbibigay ang mataas na dahilan ako'y nakasunod. Medyo mababa pa ang level ko. Medyo dito ka papasok. Dito sa tingin ko, kakayanin mo na magbigay. Bakit? Kasi pag nagbigay ka ng first fruit mo, may pangako kang maaasahan. Amen. Alam nyo, sa Hebrew, ang first fruit, sa Hebrew word, ito ay bikurim. Bikurim. Hindi bikurin. Okay? Yung bikurin ay kapareho ng sinukmani. Ano? Hindi iyon. Bikurin yon. Okay? Ito ay bikurim. Okay? Bikurim literally is translated to mean promise to come. So ang first fruit ay isang pangako na may parating. Amen? Kung ibinigay mo ang isang buwan mo, may pangako si Lord sa'yo na yung 11, siya ang bahala sa'yo. Amen? Yun ang first fruit. Bukod sa 11, dinadagdagan na niya ngayon yun. Nagiging 13 month, nagiging 14 month, nagiging 15 month. Diga? Kung normal kang tumanggap ng 13 month, baka, malay mo, may pangako si Lord. Binigay mo ang isa mo, 13 tatanggapin mo. Amen. Sinong gusto yon? Amen.
Alam nyo, for me, first fruit is an investment to the future. Isa siyang investment. Kung ikaw ay negosyante, alam mo ang ibig sabihin ko. Dahil ang investment is a guarantee that your future will become better. Ika, it is an act of faith as a promise. It is an act of faith sa promise ni Lord. Isa siyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Siyempre, bukod sa susunod tayo sa utos, sa magpaparangal tayo kay Lord, ay ang first fruit, may kaakibat itong pangako sa atin na maaasahan. Sabi sa Proverbs 16:20, whoever gives heed to instruction prospers. Hindi pwedeng si Lord magpapasunod lang sa atin nang hindi tayo pagpapalain. Kapag siya may sinabi at sinabing sundin mo ito, may kaakibat lagi iyon na pagpapala. Kaya ang first fruit, nung iniutos niya, nilagyan niya ito ng pagpapala. Okay? Sabi diyan, and blessed is the one who trusts in the Lord. First fruit is a thing about trust. Binigay mo, pinagtiwalaan mo si Lord. At dahil nagtitiwala ka kay Lord, pagpapalain ka ni Lord. Okay? Pinagpapala kasi ang mga nagtitiwala. So ito na, ang mga maaasahan yung pangako sa pagbibigay ng first fruit. Kapit. At talagang napakaganda na rin. May dalawang pangako tayong makikita kapag nagbigay ka ng first fruit mo kay Lord. Una, excited na ba kayo? Ay, ako'y excited. Okay? Mapupuno ang inyong mga lalagyan. Uy! Mapupuno ang inyong mga lalagyan. If you're going to analyze this, isipin mo muna, ano ba ang iyong mga lalagyan? Rep, rice dispenser, water dispenser, yung kailangan iniisip mong lalagyan. Siyempre, ang lalagyan mo, wallet. Ano? O, bank account. Ano? Ay, pastor, wala akong bank account. GCash. GCash. Paymaya. Lahat yan mapupuno. Okay. Lazada wallet, Shopee wallet. Lahat na. Kung ang TikTok may wallet na gano'n, TikTok wallet. Basta lahat ng wallet mapupuno. Sabi sa Kawikaan 3 verse 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag, sabi ko sa inyo, may pangako eh. Di ba? Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ng inumin ng iyong mga sisidlan. Amen! Hindi na to basta usapan ng ref. Bodega ang pinag-uusapan. Pag sinabi niyong bodega, malaki. Amen? Yung ibinigay mong 10,000 sahod, ilalagay at pagkakasahin ni Lord ng isang bodegang pera. Amen? Ganun yon. Okay, that's how He give and protect your blessing by giving your first fruit. Katindi, ano? Alam mo yun, ang iniisip ko doon sa bodegang mapupuno ay are. Kasi kayo yung nag-Gcash nga. Sanay kayo mag-Gcash. Ang Gcash nyo ay nag-message na sa inyo. At ang nagsabi nung nagpapadala sa inyo, we cannot anymore send or receive, your recipient cannot, exceeded already his account limit. Cannot receive money anymore. Alam niyo yun? Alam niyo kung bakit nangyari yon? Kasi sa sobrang dami ng pumasok na pera sa kanya nung buwan na iyon, nilampasan na ang limit ng Gcash. Di kayo na napupuno. Amen? Sinong gusto yon? Amen. Ganun talaga. Pag nagbigay ka ng first fruit mo, pagpapalain ka ng umaapaw ni pagpapala. Ano meron? Ang rep mo, pagbukas mo laging tubig lang. At least malamig. Hindi bibili ng ice tubig. Hindi ngayon pagbukas mo, walang tubig doon. Bakit? Punong-puno ng mga prutas, pagkain, lutuin, cake. Pastor, ang rep namin punong-puno lagi. Nang, mga nasyaron.
galing nung Pasko, sa dami ko pinapaskuhan. Hindi! Iyo! Hindi mo basta lang binigay sa'yo. Ikaw ang bumili, ikaw ang naghanda, binigay ni Lord sa'yo. Diba? Alam mo yung bahay mo, namimigay ka na ng sopa. Ay, kapangit nung nabili ko. Sa SM, bibili uli. Ay, yanaanhin. Ay, pamimigay natin, ipamimigay. Sinong gusto yun? Amen. Ganun talaga eh. Pinaaapaw ni Lord. Ako ngayon nag-iisip at nag-i-imagine kung paano pa naapaw. Ay tunay na dumating ka na dapat sa point na kapag may nagregalo sa iyo ng TV, halimbawa, meron kang gustong bilhin TV, ay para mabili mo yun, ay kailangan mo magpagawa muna ng isang salas pa para may paglagyan lamang. Yun ang mga napupuno eh. Sinong gusto yun? Amen? Kami kasi may testimony. Ang bahay namin, biyaya ni Lord, lahat ng kwarto may TV. Ang kaso, bakit ganun kami huli ni Haiding lumaro sa tournament? Kami naman eh hindi talaga sumasali dyan eh. Kasi pag sumali ka sa tournament ng golf, automatic, may raffle yon. Hindi mo yung sasalihan, na sinalihan mo yung tournament. Hindi mo sinalihan lang yung raffle, yung tournament ng laro. Bigi, ito kami ni Haiding na sumali. Normally, nauwi na kami pag mga raffle. Kaso nung time na yon, iniintay namin na ma-check up yung anak namin, ay nandun kami. Kaya sabi namin, intayin na natin. Dahil maya-maya pa naman yung check up, kung tayo aalis, ay maiinip tayo. Alam nyo, first time namin umalit ng mga ganun, kasi pag naman po kami ng mga raffle, hindi kami nananalo. Dahil sabi ni Lord, sa raffle ka naasa, hindi sa akin. Yan. Kaya hindi ako nananalo. Kaya nagkataon lang ho talagang wala, no choice, mag-iintay kami, kaya kami nandoon. Alam nyo, biyaya ni Lord, unang bunot ng raffle, pangalan agad ni Heidi ang natawag, 65 inches TV. Sabi ko, aba, ay ayos nga pala ito, sali pa tayo ng tournament. Yun, doon natalo. Oo. Okay. Eh di, naka 65 inches. Ang problema namin mag-asawa ay hindi yung sasakyan. Kasya naman sa sasakyan eh. Eh di nung kami umalis, si Heidi nakagarnido sa sasakyan, pilipate. Eh hindi kasi malaki eh. Pag-uwi, saan natin ito ilalagay? Eh may TV na eh. Sinong gustong TV? May TV na eh. Dumating sa point na kailangan pa naming magtanong kung sinong may gusto't ibibigay na. Amen? Kasi nga, nagbibigay ng first fruit, pinaaapaw ni Lord ang pagpapala. Amen? Sigurado ako maraming magme-message mamaya, kailangan ng TV. Pero yun ay hindi lang iisa ha. Nung araw na yun, the next week, may tournament uli na nakaschedule, sumali ulit kami. Alam nyo ga, ay nanalo ulit ng TV eh. 55 inches naman. Ay tunay naman. Nasundan pa ng isang maliit na rep. Sabi ko, saan pa natin ilalagay? Kaya nga sabi ko sa inyo, baka magpagawa na po ulit ako ng bagong salas para may mapaglagyan laang. Hindi mo, alam nyo, ganun magpaapaw si Lord ng blessing. Amen? Nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Amen? Okay. Naalala ko po yung testimony ni Gilbert. Kilala nyo ba si Gilbert? Taga dito po si Gilbert. Gilbert de los Santos. Gilbert, taas ang kamay. Iyon. Si Gilbert na napakagandang lalaki. Okay. Pero yan, alam niyo si Gilbert, sobrang gandang lalaki yan, sobrang pugi niyan. Tsaka, yung pagtataka ka, kakaiba ang hanap buhay nitong batang ito. Ito po ay isang HMUA or Hair and Makeup Artist. Pero lalaki ho yan. Okay. Aba, ay napakagaling mag-makeup. Minake-up na niya si Heidi. For sure, sila Pastora Cha, sila mini-makeup pa nito. Kagaling! Pero ito ang testimony niya. Babasahin ko sa inyo. Pagbigyan niyo ako ha, mahaba-haba are. Biga kahaba mo magsulat. Sabi din eh, I started to give my first fruit to the Lord. Year 2022. O last year. From then, English. Gusto ko dito. I started to believe that He will bless my entire year. Yan. And sa biyaya po ng Lord, medyo hindi na kinaya ang English. Okay. Hindi. Bumawi. I was able to increase my rate as HMUA after the pandemic. Yeah. So from now,
From 500 to 800 pesos rate. Wow. So, I was able to continue my studies without depending financial support on my parents. So siya. The same year, 2022, talagang di nauubusan. Was also the year when Rev Ito declared that 2022 the year of double blessings. At pamula nun, yan, kinulang na uli. Okay. Nagdoble po ang income ko. From the starting rate ng 500 per year, ay naging 1,000 to 1,500 na po ako. Imagine, kamahal mo na pala. Okay. The first fruits are given to honor and value God. It guarantees you the favor of God. He gives favor to those who are obedient and those who honor Him. Favor is divine access with places, people, and things. Talagang pastor pa, English talaga. Okay. By that year also was the fulfillment of my prayers in my prayer list. Sabi ko naman sa inyo, mahaba kaya intindihin niyo ako din. Nabili ko na po ang mga makeup setup ko na kailangan ko, na in my 7 years sa industry ay never kong nabili. First fruit lang pala po ang susi to unlock God's favor to break through. Amen. Imagine nyo. At dahil proven nga po ang first fruit, by the year 2023, January, mas pinaghandaan ko po ito at ibinigay ko po ang buong unang kita ko ng January. Wow! I was able to access the places na malalayo for free na hindi ko pa ho napupuntahan before, pero dahil dala po ako ng mga kliyente ko. Na kapag po peak season, ay umaabot na po ang income ko ng mga 20 lang pala, 20,000 to 25,000 in 5 days only. 5 araw lang. Na dati po ay ang 1.5 pahirapan pa. Imagine niyo yun. But then, when I started to give my first fruit, minsan po ay 3 oras pa lang po ay kumikita na po ako ng 5,000 hanggang sa matapos ang isang event. Imagine nyo, 3 oras, 3,000? Oo. Saan ka nakatira? Okay. Okay, at since nagbibigay po ako ng first fruit, never na po ulit akong nangutang. Yun ang maganda. At sa biyaya po ay ako po ay hindi ko nasasabihin yun ha. Hindi ka nagpapautang, okay? Nag-increase din po ang standard ng giving ko at sa biyaya po ay 2 beses na ako nakapag-pledge sa ating church. Praise God. At nakaka-attend po ako sa lahat ng activities kahit may bayad pa ito. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Gilbert. Kita nyo na kung ano ang nagagawa ng first fruit. Kaya use that as a motivation na mapagbigay tayo ng first fruit natin. Amen? Yun ang una. Mapupuno ang inyong mga lalagyan. Last na ito. Patapos na ako. Sabi nung isa sa wakas. Okay. Letter B. Mananahan. Ito gusto ko. Bukod sa mapupuno. Kasi explain ko in a while. Sabihin ko na, letter B, mananahan ang pagpapala sa inyong sambahayan. Okay? Mananahan ang pagpapala sa inyong sambahayan. Ezekiel 44 verse 30, dito ko siya kinuha. The best of all the first fruits and all of your special gifts will belong to the priests. You are to give them the first portion of the ground meat so that blessing may rest on your household. Alam nyo, ang pangako ng first fruit, hindi lamang mapupuno ang inyong lalagyan. Kung hindi, ang pagpapala ay mananatili or mag-i-stay sa'yo buong taon. Okay? Kasi for you to understand this, marami kasing tao, masaya na may tinanggap na malaking pera. Tama? Ikaw, masaya ka pag binigyan kita ng 100,000? Malaking pera. 200,000? Parang 1,000,000. Yun, nalakas na. 2,000,000. 5,000,000. Kakaunti pa rin. Parang gusto nyo mga 10,000,000 ng bago umeme ng malakas di ka? O hindi kayo naniniwalang bibigyan ko kayo? Kaya hindi kayo na-amen. Okay. Baka nga. Anyway, si Lord na lang ang magbibigay. Okay. May mga malalaking pagpapala tayong tinatanggap. Pero marami rin tayong tinatanggap na malalaking pagpapala na sa loob ng 1 buwan wala na. Tama?
Alam mo yon, yung mapapashare ka na lang ng post, iniwan na ako ng 13-month ko. Ano yun? Di ka? Ganon. Kasi totoo naman, di ka? May mga blessing kang tinatanggap na kahit alam mo, nakakapuno, napakalaki, pero ang bilis-bilis maubos. Amen? Iba kapag nagbigay ka ng first fruit mo. Bukod sa mampupuno, malaking pagpapala ang tatanggapin mo, yung malaking pagpapalang yung buong taon mananatili sa'yo. Amen? Yun ang gusto ko sa first fruit kaya nakaka-excite Okay? Alam mo yun? Naalala ko yung kwento ni Sister Irene Bakay? Nandiyan po Sister Irene. Ang aking masipag na treasurer na senior citizen. Nang masaya. Okay. Sabi niya, may testimony po ako about first fruit. Ay ang harvest protection po sa mga alaga kong baboy. Imagine mo, kasi ang blessing po kasi ng first fruit ay yung tipong nauubusan na yung mga nasa paligid mo, ikaw meron pa. Ayun yun Yun ang sinasabi ni Lord na mananatili sa iyong sambahayan. Okay? Ang pagpapala. Kasi dahil naranasan ko po, sabi ni Sister Irene, na kahit nagkakasakit na yung mga baboy sa kapitbahay ko, biyaya ni Lord, ang mga baboy ko ay ayos na ayos pa din. Oh, di ba? Kasi mananatili ang pagpapala sa bahay nyo Amen? Kaya, give your first fruit. Amen? Sinong gusto dito na ang buong taon niya, hindi siya makakaranas na siya magkukulang? Amen? At ikaw ay magbibigay pa. Hindi ka makakaranas ng moment ng buhay mo na bukas may mga kolektor ng Batilik, ikaw ay ngayon ay nag-aalala. Hindi ka makakaranas nun. Amen? Kasi ang sabi ni Lord, ang pagpapala ay mananahan sa bahay mo. Amen? Okay. Now, kaya this 2024, pagkabigay mo ng first and best fruit mo, ang sinisigurado ko sa inyo, asahan nyo na ang kasiyahan nyo dahil nakasunod ka. Asahan mo na ang kasiyahan mo kasi nagparangal ka kay Lord. At asahan mo na rin na pagdating ng 2025, ganito ring panahon, December 30. 1 ngayon di ba balik, magiging December 30. Asahan ninyo, lahat kayo nakangiti pa rin. At sinasabi nyo, ang saya-saya ng 2024 ko. Amen? Kailan po natin, ina ng tanong, kailan po natin dadalhin ang ating first fruit? So bago tayo magpaalaman, kailan dadalhin? Normally, we bring our first fruit here sa church. Binibigay po natin ito ng 3rd week or 3rd Sunday ng January. Okay? So, ihanda nyo na yan. Alam nyo na kung bakit natin to gagawin. Alam nyo na ang dahilan. Kasi ating susundin si Lord, pararangalan si Lord, at dahil may pangakong parating. Amen? So, can we all stand up and let's pray? Iwo-worship natin si Lord, paparangalan natin si Lord ngayong araw na to. Ngayon, sabi ko sa inyo, kailangan natin magbitaw ng pangako. So bukod sa New Year's resolution mo, ngayon, we're going to pray. And kausapin mo si Lord. Mag-commit that you will be faithful sa pagbibigay ng first fruit mo. Alam ko, you were all encouraged today. Alam ko, you were all blessed by the word. And alam ko, motivated kayo to give. So let's give that promise to God. Na yung unang kikitain natin sa taon na ito, ibibigay natin kay Lord. Can you all close our eyes right now? And talk to God and pray. Lord, sabihin mo, nangangako ako. Ikaw na mismo, you say it. You and God alone talking this time. Nakatayo ka dyan, si Lord nandyan sa harapan mo. Make that promise. Kasi gusto mong sundin ang utos ni Lord. Gusto mong parangalan si Lord.
gusto mong matanggap ang pangako niya. Father, I honor you. Listen to their promise, O God. Listen to our promise, O Lord. Hindi kami matatakot na ibigay ito. Dahil alam namin hindi kami mawawalan dahil ito'y investment namin. Investment ito, O Lord, na magiging protektado ang buong taon. Ang unang buwan na ito ay pagsunod namin sa iyo at i-honor mo ang pagsunod namin na yon. Na hindi kami magkukulang sa buwan pa lang na ito, hindi kami matatakot magbigay kasi ikaw ay faithful and true. Na kapag binigay namin ang lahat namin ngayong buwan na ito, ay magpo-provide ka ng mga pangangailangan namin. Dahil pangako mo yun, Lord. May pangako ka na pagpapala sa mga sumusunod. Father, as we sing this song to you, dapat kang parangalan. Dapat ka naming papurihan. Dahil alam ko na ang 2024 namin ay pinagpalang 2024, O Lord. Come on, let's sing this, O God. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this Come on. place. Exalt God. You alone deserve our praise. Parangalan mo ang Diyos. Name above all, what is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Father, your name is so worthy. Kaya naman, sa first fruit pa lang namin, unang akto ng taon namin, pupurihin na, i-o-honor na namin ang iyong pangalan by giving our first fruit, our first and best fruit to you, O Lord. Father, bigyan mo kaming lahat na nandito na makasunod nito, na masunod ito, na magawa ito, O Lord. I give honor and praise to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.